Alam mo yung na-froze yung ano mo, yung mga daliri mo. Ang hirap. Tapos hindi mo kailangan manigarilyo dito kasi yung hininga mo ganon. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Grabe guys, 15 minutes of unload na froze yung mga daliri ko kahit meron akong guantes. Super lamig. Alam mo yung mag-unload ka lang ng 15 minutes na froze ka na. Grabe, diba? Hindi mo maintindihan kung ano ba talaga. Gustuhin mo pa ba talaga magstay dito or hindi na? Gustuhin mo pa ba talaga magtrabaho or hindi na? Siguro gustuhin mo magtrabaho kung tawag dito, kung lagi kang ready. Pero ganito, tingnan mo, nakagwantis na ako lahat. Pero grabe, sobra. Alam mo yung na-froze yung ano mo, yung mga daliri mo. Ang hirap. Tapos hindi mo kailangan manigarilyo dito kasi yung hininga mo ganon. Mga 10 to 15 minutes lang yata yun. Grabe, na-froze yung mga daliri ko, pati yung paa ko. Nakaganon pa niyan ako Meron na akong scarf niyan. Tapos meron na akong mitts. Tapos meron pa akong ganito. Yan. Kinover ko pa yan. Habang nag-unload ako doon sa likuran. Ayun, napuno ko yan. Pero talaga sobrang lamig, kaloka. Grabe. Kaya pag winter, maraming gusto na lang magstay sa bahay, nag-hibernate. Kasi mahirap pag sobrang lamig. Tawag dito, siguro kung dito ako nagtatrabaho, pipiliin ko siguro na trabaho yung mabilis lang. Yung hindi outdoor na trabaho. Kasi baka mamatay ako. Like pag mga nasa gasolinahan ka, ganon. Hindi ko kakayanin. Siguro pipiliin ko, office, supermarkets, hospitals, department stores, restaurants. So pipiliin ko kasi nasa loob. Kasi yung temperature tama lang na minsan 17 hanggang mga 20. Ganon. Pag outdoor, grabe. Believe ako sa mga nagtatrabaho dito sa labas. Ako hindi ko kakayanan. Hindi ko kakayanin talaga. Mahirap talaga siya. Ayun. So, tapos siguro kung maganda yung kinikita ako dito, pipiliin ko talaga siguro na magbakasyon na lang sa Pilipinas mula December hanggang sabihin na natin January hanggang February, mga 3 buwan. Para yung experience mo lang, kasi nag-i-start yung snow dito November. So December uwi na ng Pilipinas, tapos December, January, Feb. Tapos mga uwi ka na ng December, January, mga 2 months, tapos balik ka ng mga Feb. Kasi medyo hindi na ganun kalamig, pero winter pa din naman. Pero
feeling ko hindi na siya ganun kalamig. Kung may pera lang talaga din ako, gawin ko ng 3 buwan yung itodo ko na sa Pilipinas kapag winter dito. So, ganon. So, yun. Kapag nagtatrabaho dito, kailangan talagang mag-ipon para pag winter, pwede kayong lumayas. Kayo ng Pilipinas kung Pilipino ka, tapos o kaya ay sa ibang bansa na malayo sa winter kasi ang hirap pala talaga, ang hirap. Sa mga nandito talaga, saludo ako, promise, saludo talaga ako. Ako hindi ko na gustong ma-experience talaga yung snow, hindi ko na talaga gusto siyang ma-experience. Ayaw ko siya. Magkakasakit ako. Bihira lang ako magkasakit, bihira lang ako magkasibon, magkaupo, magkalagnat. Pero alam mo tong snow, alam mo tong winter na to, yung 15 minutes, alam mo yung feeling ko sumakit na yung lalamunan ko, feeling ko sumakit na yung ilong ko, grabe. So sanayan, kailangan malakas talaga yung resistensya mo dito. Kailangan kailangan handang-handa ka. Ayun, kapag gusto mo magtrabaho dito, kasi by end of the day, kapag handa ka, at kapag kakayanin mo dito, worth it kasi very rewarding siya. Kasi yun nga, uulitin namin, meron kapag nagtatrabaho ka dito, free medical, free healthcare. So yung mga gamot mo, doctors, everything, wala kang gagastusin. So kung nagtatrabaho ka dito, yung ipon mo, yung sahod mo rather, talagang maiipon mo siya. Basta wag ka lang yung maging luxury dito, kasi kung maging luxury ka dito, baka hindi ka rin makaipon. So kailangan mo mag-ipon para makascape ka sa winter. Tapos kailangan mo makapag-ipon para bumili ka ng sasakyan pag winter dito, kasi kailangan mo ng sasakyan. Ano pa ba? Kumbaga pag nagsisave ka dito at nagkasakit ka, talagang masisave mo siya kasi hindi ka magbabay ng doctor dito tsaka yung mga gamot. Tapos, ang maganda din kapag kunyari natanggal ka sa trabaho, kunyari mag-resign ka kasi hindi mo na gusto. Ayan, kung trabahador ka dito tapos biglang umayaw ka, hindi ko lang alam kung kaano bago ka ma-cover ng employment insurance, pero I'm sure ako from the start na nag-sign ka ng contract, tapos like mga 5 to 6 months or 1 year ayaw mo na, tapos bigla ka nag-resign, alam ko covered ka ng dito ng employment insurance dito. So yung employment insurance na yun, usually nagbibigay ng mga siguro 50, I'm not sure, or more than, na makukover niya yung upa mo, yung pagkain mo, yung mga needs mo, hanggang sa hanggang sa makahanap ka ulit ng trabaho. So I guess yung employment insurance, malaki ang tulong kasi napaka-imposible na hindi ka makapaghanap ng trabaho after mga ilang buwan. Yun. So, yung employment insurance, kino-cover ka ng 1 year, siguro magkaroon ka na ng work again mga after 2 months, tapos after nun, okay ka na ulit, and then yun, may work ka na ulit. Tapos stop na rin yung employment insurance mo. Tapos, pero ang hirap kasi, dapat, wag kang mag-resign. Kailangan talaga, pag nagtatrabaho ka, magtiis ka. Unless na lang talaga yung hirap ka na tungkol na sa health, or talagang hindi ka na masaya kasi napaka-toxic ng environment mo, ganon. Yan, mag-resign ka. Pero pag yung mga maliliit lang na bagay yung rason, huwag kang mag-resign kasi maganda yung benefits dito. Ayun, so yun lang. Tapos kung
gusto mo dito, maganda kasi covered ka hanggang sa pagtanda mo, may pension ka. Pero kung gusto mo namang umuwi at mag-retire ng Philippines someday, di okay din kasi at least hindi mo na mararanasan yung winter dito. Ayun lang. So, thank you guys for watching and see you again on our next vlog. Bye!